Kung tingin niya ay may ginawa akong kasalanan during the course of a political debate na wala naman po tayong intensyong magpastos, ngunit it's part of a passionate exchange of political ideas. Ngunit ang sinasabi niya noon, dapat siyang galangin. Kung gusto mong galangin ka, ay dapat galangin mo rin ang karapatan ng ibang tao. Ang disbarment complaint po ay confidential under our rules of court, sapagkat ito po ay nakakasira sa reputasyon ng isang abogado nang hindi pa man nakakatulan kung may kasalanan o hindi. At kapag nilabag niyo po yung confidentiality rule, ay dapat kayong managot that constitutes indirect contempt of court. Mamaya sir, doon na mamaya sir. Ayos tayo ng mamaya. And kasama natin ngayon si Attorney Topacio dito sa harap ng Supreme Court. And kakapasok lang po. Araw ng Biyernes, May 29, 2026. So meron siyang ipa-file sa Supreme Court and abangan natin mamaya kung ano po ba yun. Yan po si Kael, si Attorney Ferdy Topacio at si Attorney Jose Topacio. Andyan sila para mag-file ng petition. Lead lang sa judicial records. Eric, okay lang yan dyan. Eric, wait lang. Sorry, lago nung... Sorry. Attorney, tingin. Eric, yung kamay. Eric. Support kami dito. Nakumay sa dapat pagkasahan. Dito ay kalimutan dito po ang court. Dito po. Eric. Mabuhay ang pagkilos na ito ni Atty. Topacio. Yes. Papanagutin natin ang mga salot na komunistang terorista sa Kongreso. Wi-Fi. Laro mo pa. Sabihin niyo lang kung pwede na po, ano? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang akin pong inihain sa ating kagalang-galang na Korte Suprema ngayong hapon na ito ay isang petition laban kay Representative Sara Jane Inago ng Gabriela Partes. Sapagkat kung nagugunita po natin, siya po ay naghain sa akin ng disbarment complaint sa IPP. Karapatan naman ngayon kung tingin niya ay may ginawa akong kasalanan during the course of a political debate na wala naman po tayong intensyong magpastos, ngunit it's part of a passionate exchange of political ideas. Ngunit ang sinasabi niya noon, dapat siyang galangin. Kung gusto mong galangin ka, ay dapat galangin mo rin ang karapatan ng ibang tao. Ang disbarment complaint po ay confidential under our rules of court, sapagkat ito po ay nakakasira sa reputasyon ng isang abogado nang hindi pa man nakakatulan kung may kasalanan o hindi. Kaya may reason po kung bakit ito ay confidential. At kapag nilabag niyo po yung confidentiality rule, ay dapat kayong managot that constitutes indirect contempt of court. Yan po ang nature ng ating inihaing reklamo laban kay Representative Inago. Ang problema po kasi sa mga ganitong tao,
Tuwan-tuwa sila pag sila ang bumabatikos. Tinatawag nila mga taong pasista, ang mga magnanakaw, etc. etc. Ngunit pag sila ang binabatikos, balaksibuya sila, nagagalit sila, nagdedemanda sila, lumalabag pa sila sa ating rules of court. The same rules of court noong hukuman na kanilang nilalapitan. So, hindi po paring palampasin yan. Yan ay kabastusan. Kung tingin nila na bastos sila, binastos din po nila ako, hindi po pwedeng palampasin yan. Kaya may reklamo po tayo. So, ngayon po, opisyal na nakahain na po itong complaint na ito. Now, if you have any questions, palugod po kung sasagutin yan. Attorney, paano po i-argue nila public figure kayo kaya pwede rin kayong criticize nito? Pwede naman po nilang i-criticize pero wala po namang exemption doon sa rules of court na porket public figure ka ay pwede mo nang labagin yung provisions ng confidentiality. Wala pong distinction doon private o public figure. Kapag ang disbarment ay i-final, ito ay confidential. Ito inanunsyo pa nila. May kopya po ako ng kanilang media advisory sa lahat ng ating mga kaibigan at pinadala po sa akin ng ating mga kaibigan sa media at sinabi po nila mismo ang pangalan ko. Magpa-file sila ng disbarment, may petsa, may lugar at laban sa akin. Yan po ang paglalapastangan ng rules of court na nirereklamo ko na. Kung malis po. Ay opo, kasi ang hangad naman nito ay siraan ako. May mga sinasabi sila noon na ganito, ganun ako, bastos, manyak, okay lang yon pero para labagin mo ang rules of court, ibang usapan po yun. Sir, ano pwedeng kaharapin din ni Congresswoman Caro? Ito po ay maaring pagkakulong ng not more than 30 days o fine of 30,000. O pagkakulong ng not more than 6 months. Okay. Yun po ang ayoko. Wala. Jay! Official receipt dito. So considered file na to, attorney? Considered file to po yan. Kasi e-filing po, kailangan lang magbayad ng filing. Nasa si Kaya Eric. Halika nga. At nagpapasalamat din ako kay Eric Seli sa grupo. Bangon Sambayanan. O bangon sa bayanan sa pagsuporta po nila sa filing nito. Hindi po, kami ay voluntary support. Matagal na namin gustong si Sara Ilago at ang iba pa mga kasama nila na mga kinukumpasan at pinupunduan ng Communist Party of the Philippines at ang New People's Army na nagtatago sa Kongreso ay dapat naparusahan. We are very happy that a very good lawyer, very brave, na binangga niya ang mga nagkukunwaring mga party list. Pero actually ito ay mga kasama namin dati sa CPP, NPA, NDF at inaabuso ang pondo at resources ng gobyerno, inaabuso pa nila ang poder nila na nakukuha sa gobyerno. More should be coming. In fact, hindi dapat nakaupo ito eh. Ang pandaraya sa Comelec ang nagpaupo dito kay Ilago eh. Because they did not win in the elections. No? They were comelected. They are comelected. Dahil po sa katarantaduhan ni George Garcia at ang sindikato sa Comelec, nakaupo po ito. At hindi nakaupo ang Gabriela na party list ng mga NPA kung hindi po yan minaniobra ni Romualdez at ni Marcos. Kaya kami nagagalit at natutuwa na rin na nandito si Atty. Topacio. Yan ang purpose bakit nandito kami. Ang grupong Inday Cares Philippines at ang Bangon Sambayanan, we will support and stand by sa initiative ni Atty. Topacio. Dapat lang itong papanagutin, itong kagaya ni Ilago. Maraming salamat po. Attorney, may iba lang ng topic. Ano po reaction? Sabi na fake daw yung selection daw. Kaya ano lang natin yung independent na commission. Kasi syempre, hindi nga natin malaman sa presidente natin kung anong totoo, anong hindi. Meron pa kung arrest warrant o wala ba? May crisis pa o wala ba? Palagay ko, with a trust rating of negative 15 overall, wala nang naniniwala sa ating Pangulo. Ano ba ngayon? Biyernes, ano? Palagay ko kahit sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na ngayon ay Biyernes, baka i-google mo pa kung totoo o hindi. Kaya yan ang nasasabi ninyo na mismong Pangulo na nagsabi na hindi siya pabor sa teleconference.
What business has interfering with the affairs of the Senate? Hindi na niya naisip na merong co-equal and independent body na tinatawag na Senado. Mali po yun, mali. He is wrenching apart the constitutionally mandated separation of powers. Na yun po ang isa sa mga core principles ng ating constitutional government. Hindi dapat pinakikialaman ng executive. Kung sino may nagpayo kay Pangulong Marcos na sabihin yon at mangialam dito sa mga nanggaganap sa Senado, palagay ko bangag yung nag-advise sa kanya. Sir, hindi naman May tama yun. Ang tanong bigyan sa Japan. Ano ang matutulog? Tinanong lang sa about. Sabi niya, di ba? Ano ba sabi niya? Sabi niya, hindi siya pabor. O, di ganun pa rin. Pangingialam pa rin yun. Kada ba appointed to comment? Oo. Sabi niya, a judicious and wise president would have said that is a matter entirely in the discretion of the Senate. I decline to comment. Ganon ang matalinong leader.